dala ni Moshe, ang 10 spies nagdala og evil report, although ang sulod sa ilang kasing-kasing adunay intention nga maayo for the sake sa ilahang Torah study and also sa ilahang soul. Di sila gusto nga mutrabaho dito sa yuta sa Kanaan kay malayo sila sa ilahang focus sa ilang pagtuon sa Torah. Amo hinungdan gusto nila magpabilin lang sila dito sa wilderness o nagmuan ng hilak ang community niya ng gabi una o nangutan na siya Shem ano nang hilak dito sa wilderness sa Paran. Unsay rason nga nang hilak o kahit walay rason no, walay igong hinungdan sa ilang paghilak kini gitagaan og valid reason og kana mao ang Tisha B'Av. Kabalo mo kaigsunan noon itong 1492 nga mao ang Inquisition sa Spain against sa mga Jews. Nahitabo usab kato sa Tisha B'Av, Tisha B'Av. And even ang First World War nga gitawag no, sa ato ang generation nahitabo usab kini sa Tisha B'Av or Tisha B'Av. Sa laktod nga pag-asulti ang Tisha B'Av sa bulan sa Av, it is a day of mourning o ang adlaw sa pagbangutan o ang pinakasentro sa reason mo gayud ang pagkulaw sa duha ka temple. Unsay participation sa mga nations na sama nimo sa Manako, taga Amerika, taga Pilipinas, uban pa bisan mga Arab supposedly. Unsay participation in the sense nga ang temple dunay portion ang mga non-Israelites as mentioned in the book of Isaiah 56 verse 7. My house shall be called a house of prayer for all nations. Ang temple siya mahimong Beit Tefela Le'amim. That means tanan nga mga di-accept sa Torah for the nations. Torah that was implemented by Noah. Ang mga tao nga adunay share sa temple o tungod diha na ang temple kung kini siya na nawala tungod sa pagguba sa mga nag-atake nga mga sundalo, kini mga kaigsunan adunay nawala usab alang-alang sa mga nations tungod kay si King Solomon sa dihang gidedicate ang temple nag-ampo siya nga kung ang mga nations, mga foreigners that will come and pray unto you, hear them. That means kung ikaw gusto nimo nga na kay gihangyo sa Creator ug iyagi ang dunggon unya dugay kay panahon nimong ampo wala dungga muadto ka sa temple pagadto nimo sa temple muampo ka ug unya dunggon ni Hashem ang imong prayer because it is already stated by King Solomon na kung doon ay mga foreigners na mag-pray
sa temple, then Hashem shall hear. Usa ka na siya kadakong blessing para sa mga non-Jewish nga diin mi-accept sa laws for humanity. O gawas lang atong wala ni dawat kay, for example, sa Christianity. Wala po'y portion ang Christianity sa temple. Nga naman, ang Christianity mo ingon man nga wala na'y temple. Kung baga, wala sila gusto sa temple. As in fact, mo ingon ang Christianity nga, ang ato namang lawas mo ay temple. Magiging na ka na concept na naman na siya sa Talmud na ang emphasis sa Creator, inapo ko Ezekiel chapter 37 verse 26-28 na tukuran pagbalik ang temple in the Messianic era, and because of the temple, the nations will know that Hashem shall dwell in their midst. In Hebrew, ang midst is bitokam. Now, Veshakanti bitokam. And bitokam means in the midst of the people. That means dili sa temple ang pagdwell kundili sa tao. Apan kini siya mahitabo tungod sa temple. Kung baga, ang temple mao ang sign na si Hashem mo indwell sa taliwala sa mga tao. It doesn't mean nga wala na kinanglan ang temple. Kaya kung basahon mo ang Ezekiel 37 verse 26-28, tungod sa temple, makitan sa mga nations that Hashem dwells in the midst of Israel. That means, ang concept nga kita kung baga gipuy-an ta sa presensya ni Hashem, it is only a product of the temple. Produkto siya sa temple. It doesn't mean na dili na kinanglan ang temple. Pinaagi sa temple, nahimo kini siyang conduit to heaven. Nga tungod sa temple, si Hashem mo indwell sa mga tao nga nagapuyo. So, ang concept sa Christianity nga, kita na may temple, sa una ra na gina-emphasize ang mga propeta nag-emphasize ana, pero doon ay kulang. Tungod sa temple, si Hashem mo indwell, ang iyahang presence mo indwell sa taliwala nato. Tungod sa temple. So, nagpasabot na ikinanglan ng temple. Kaya tungod sa temple, si Hashem mo indwell sa taliwala sa Israel. Karon mga kaigsunan, kay sa Christianity, no man sila ng temple, kay wala na daw temple. So kung no sa temple ang Christianity, pasabot nga wala sila portion sa temple. No? Wala sila portion. Tungod kay dili sila mutuo. Dili man mutuo. Kaya kung ituo unta nga adunay Messianic temple nga tukuron, therefore adun na sila portion. Adun na sila share. Mga kaigsunan ko, mo ang problema sa gitawag o replacement theology. Ang replacement theology, kung sa gisaad ni Hashem para sa Israel and then gisaad niya para po sa mga taong mo join sa Israel, ilahang counteran ang ano man tungod kay muingon man nga wala na Israel ron, church na lang,
Just imagine, no? Si Hashem isulti nga samtang napay adlaw, napay bulan, napay bituon, napay dagat. In the book of Jeremiah 31:35 to 36, Israel will not cease to be a nation. Si Hashem nagsulti. Si Hashem nagsulti nga samtang napay adlaw, ang Israel, napay bulan, napay bituon, mubalod pa ang dagat, Israel will not cease to be a nation. Si Hashem nagsulti. Ang mga tao na nagsulti, mga Gentile, mga nagsulti nga, wala na Israel. Kung nag-iingon nga, kinsa ka man nga mo supak-supak sa labang makagagahom, kinsa ka man nga magsupak-supak sa Creator. Ang Creator nagsulti nga samtang naapay adlaw, naapay bulan, naapay bituon, nagbalod pa ang dagat. Jeremiah 31 verse 35-36, Israel will not cease to be a nation. Una mga kaigsunan, now nga, tungod anang replacement theology, kay, usa man lang ba ang tuyo, gusto nga burahon ang Israel, gustong walaon ang Israel, kay, gusto nila nga sila'y mupuli. Mga kaigsunan, unsa sila ang plano? Ang plano mga kaigsunan mao, Israel was chosen to be Mamlikit Kohanim, Kingdom of Ministers, Bigoy Kadosh, and Holy Nation. Kumbaga, they are highly elevated, given with 613 commandments, nga Israel ra ang makatuman, whereas ang mga non-Israelites, they were given the 7 categories of commands. Nga mao ang 7 laws for humanity nga gi-covenant ni Hashem ngadto kay Adam and transmitted to Noah. It was affirmed by Moshe Rabbeinu in blessed memory when the Torah was given. Kumbaga, ang nag-document sa agreement mao si Moshe Rabbeinu, siya ang nag-document sa gi-covenant ni Hashem ngadto kay Adam o ngadto kay Noah. O kung unsa yang gisulti kay Adam, mao to'y para sa tao. Dili siya mausab. And then, gitransmit ngadto kay Noah, o after the flood, in Genesis chapter 9, we can find na si Hashem nagki-covenant kay Noah. In verse 12, iyang gi-assign ang rainbow, ingon nga sign that his covenant with Noah is eternal. Can you just imagine? The covenant was eternal. Walay katapusan. Kasabot man siguro tag eternal, no? Kasabot man siguro ta og way katapusan. Na? In English o Bisaya. Karon, kung walay katapusan, kinsa man ang nag-usab? Religion. No, religion ang nag-usab. Kaya dili gusto sa mga tao nga sundo nila ang Torah. Kaya kung sundo nila ang Torah, musabit man sila sa Israel. Kunya kay gusto nila nga papaso ng Israel kay sila mo imupuli. Muna na ko kayong problema sa mga nations nga gitawag replacement theology. Pag-igsunan ko, kung ikaw na bilong ana, alaot kaayo ang future sa mga tao nga nag-join ni ana nga kausa. Ano man, tungod kay panisable man siya. In the sense na the Creator Himself didn't say that kung wala na niya giplano nga mayon ana yang nganong kamo man ang gahimo og duda or gabura sa gihimo sa Creator. Tungod na mga kigsunan, no adunay tulubagon ang mga nations. Nga unta, ang himuon mao
ang mga nations manggunit sa sidsid sa Israel. Idamo ko si Karaya 2 verse 15, sa common translation is verse 11. Si Karaya said na ang gisulti na Hashem, ang tanang mga nations who joined with Hashem shall become my people, and I dwell in their midst. So, ang question karon, naamaday portion ang mga non-Israelites aron mahimo tang co-people with Israel. It doesn't mean nga ikaw na ang mupuli, kundi you shall become also one of his people. Unsa may angay buhaton? We need to take hold of the hem of the garment of the Israelites. Manggunit sa sidsid sa sinila sa Israel. That means be friends with them. No, makikamigo ka sa Israel. Make Israel be your friends. Giyon sa mata pagbrinwas. Kamo daw be, giyon sa mo pagbrinwas. Kung ay mga bata nga badlungon sa may sulti sa mga katigulangan. Kung bata ka, kudiyo kang dako, di ba ana? Gibrinwas ta. Nga kung aduna may mga bata nga suplado, suguan di mutuman, ingon day nato, kudiyo kang bata ka. Sa ilunin taon-taon kaigsunan. Nga gimuhimo na natong istorya nga wata kasabot unsa ka delikado ng istorya, ha? No? Unsa ka sensitive, no? Kaya just imagine imo ang gitandi ang bata nga maldito ya rebellious, ingnon nimo nga hudiyo kang bata ka. Ang pangutan ng mga kaigsunan, kinsa day mga propeta be, kinsa may mga balaang tao, di ba mga Hudiyo man? Kana sila si propeta Isaiah, Jeremiah, tas King David, mga Hudiyo na. Ano question ron, no? So sa baba pa lang na nato, doon natin gitawag replacement theology. Gusto nato nga kuluran ang Israel nga mga bugoy, mga rebellious. Kunya magsige pa kitag istorya nga mga Hudiyo mong bata mo. Nasa tong baba ang replacement theology. Na dapat unta amiguhon na tong Israel, be friends with them. Ngano man, kumbaga sila mga kuya. No? Sila ang mga kuya. O sila ang maka-guide sa mga nations unsaon nga maluwas. Isaiah 49 verse 6. And then in the last days, doon mo join po. Doon mo join. Kaya kaning si Karaya 13 verse 8 and 9 nga time sa Gog and Magog. Unya sa Gog and Magog prior sa arrival sa tinuod nga Misaya, 1/3 naman lang ang mabilin sa mga population. Kumbaga 8 billion katao, 1/3 na lang. No, less than 3 billion na lang mabilin. Kano man, tungod kay ang Gog and Magog, gidesign nga, i-eliminate ang tanang mga evil people. Si Karaya 13 verse 2. Tanang idolater, tapuso na siya. O dili lang idolater, hasta ang idolatry. Tapuson siya sa Gog and Magog. Niya, ang mabilin, 1/3 na lang. Kung ang 1/3,
dadun nga to sa kalayo shall be tested through the fire, just like silver and gold. And they will call unto me, and they would say, Hashem is my Elohim. And Hashem would say, nakabalo sila nga sila, naka-acknowledge sila nga si Hashem mao ang Elohim, ug nahimo silang katawhan ni Hashem. Ngayon, nahimo man silang mga tao na kaila kay Hashem. Nas chapter 8 verse 23 nga sa last days manggunit ang mga gikanta niya, and we exist by Him, through Him, and for Him. Makiksunan ko, only the Torah can draw us close to Hashem, and it's Israel who can teach us the true light of the Torah. Ug wala nila yun pa. Ug sa ilahang mga tinudluan. Walang ina oras mga kaigsunan kaninyang appeal sa tong Torah study. Matag Merkulis sa gabi alas 7 ang atong online classes ug sa Sabado sa gabi sa alas 7. Mga kaigsunan ko sa ngalan sa tuang partners Pikas Lawak, Engineer Ronel Mantresa, Roy Johnson, Station Manager, Casey Mori Azaria, Gilbert Mendoza, magiyong sintanan. Shalom Aleichem. Ang oras